Sa kasagsagan ng bagyo, isang fire volunteer sa Pasig ang namatay habang ibinababa niya ang watawat ng Pilipinas. Nabagsakan siya ng bumigay na bahagi ng pader dahil sa lakas ng hangin. Isang babae naman sa Marikina ang muntik ng tamaan ng lumilipad na yero habang tumatawid. Live mula sa Marikina, may report si John Consulta. John? Jessica, ramdam nga ng Metro Manila, lalo na ng mga taga Marikina, ang hagupit ni Glenda ngayong umaga. Muntik nang tamaan ng lumilipad na yero ang isang babae sa Marikina. Sa kuha ng CCTV ng Marikina Rescue 161, kitang-kita kung paanong matapan niyang nilusong ang malakas na ulan at hangin. Maya-maya pa'y mabilis siyang naglakad para iwasan ang yero. Samantala, isang nakatayong bahay naman ang parang naging pundasyon na lang ulit habang binabayo ng bagyo. Hindi lang bubong, kundi maging haligi ng bahay, tinangay ng hangin. Sa pagdaan ng bagyong Glenda, nanatiling normal ang level ng tubig sa Marikina River. Naging sagabal naman sa mga kalsada ang malalaking puno na pinadapa ng bagyo. Binahan naman ang ilang evacuation centers. Isa naman ang kumpirmadong namatay sa Pasig sa kasagsagan ng bagyo. Tutulong lang sana sa pag-alis ng watawat ang nasawing fire volunteer nang mabagsakan siya ng pader ng barangay hall. Nadala pa siya sa ospital actually. Okay. Nag-expire siya sa Pasig City General Hospital. Nayupi namang parang lata ang nadamay na sasakyan, tricycle at 3 motorsiklo. Ilang residente ang mukhang magtiti sa dilim ngayong gabi matapos bumagsak ang ilang poste ng kuryente roon. Walang kuryente at hirap naman ang operasyon ng ilang establishmento. Kanya-kanyang sindi ng kandila ang mga empleyado. Tulong-tulong naman sa paghahakot ang mga lalaking ito sa mga nagkalat na bato galing sa tabagilid na truck. Sa Quezon City, himalang nakaligtas ang 2 residenteng ito nang mabagsakan ng gumuhong pader sa Scout Borromeo dahil sa malakas na hangin at ulan. Umabaw pa ang San Francisco River na nagdulot ng hanggang dibdib na baha sa Bernardo Street sa Barangay Mariblo. Ano na po kasi, laki na po ng tubig, tapos may bata pa po kaming kasama. Lumikas na po kami dito. Lubog na po yung bahay namin sa baba. Hindi na pwedeng tumambay kami doon. Baka may mangyari pa sa mga kasama mga babata. Sa Rojas District, nasa 30 pamilya ang agad na lumikas sa kasagsagan ng bagyo. Isinara rin pansamantala ang ilang kalsada sa Commonwealth Avenue, New Manila at Timog Avenue dahil sa mga nakahambalang na puno. Higit sa iniwang pinsala ng bagyong Glenda, ang tone-toneladang basura. Sa San Juan, kasabay ng pagtaas ng abot hitang baha, ang paglutang din ng mga naipong dumi. Sa mga oras ito, Jessica, ay mas maluwag na nakakahinga ito mga taga Marikina dahil nga bumaba na sa 14.2 meters itong taas ng Marikina River, Jessica, no? Kumpara doon sa 16 meters kanina na kung saan ay kinailangan lumikas yung ilang mga residente sa Barangay Malanday. So sa mga oras ito, Jessica, ang problema na nga lang ng ilang mga taga Marikina ay yung pananatili pa rin ng brownout sa ilang bahagi nga na lungsod, Jessica. Hindi kasi masyadong malakas yung ulan na dala nitong si Glenda, John, no? Yung hangin talaga, lalo na sa eastern portion kasi binabasa ko yung iba update kanina, mukhang dyan yung kung ang buong Metro Manila tinamaan, pero yung bugso ng hangin ay dyan yata sa bandang east ng galing. Tama ka doon, Jessica. Sa katunayan, yung area ng Barangay Malanday, Jessica, no, yung talagang area na yon ang talagang una raw tinatamaan ng pagbaha. Subalit sa halip nga na baha yung kanilang indahin, yung mga malalakas daw na bugso ng hangin talaga, Jessica, yung kanilang nalasap kanina. No? At sa katunayan, ng unang mga nilikas ay dahil nga natanggalan sila ng bubong at yung pinakamatindi pa rin, Jessica, yung isang bahay na nakita natin talagang natanggal yung mga pader, yung dingding ng kanilang second floor, kung kaya't napilitan sila bumaba sa kanilang ground floor. Subalit nung medyo umuuga na yung, Jessica, no, napitan na rin silang lumikas sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Marikina, Jessica. Mabuti nakaligtas yung tumatawid, no? At sana magsilbi rin itong leksyon sa ating lahat kasi maaga pa sinasabi na ni Mang Tani at ng Pag-asa malakas yung hangin na dala nito. So dapat expect natin pagka ganitong malakas ang hangin, hindi lang ulan, magliliparan talaga yung mga bubong.
Totoo ka doon, Jessica, no? Yun talaga yung umulan dito, literal, sa Marikina, no? Mga yero ay talagang nakita natin kung saan-saan. At napakapala talaga nitong babaeng ito nung tumatawid, Jessica, doon sa tawirang yon ay sa kasagsagan pa man din ng bugso ng hangin itong si Glenda. At kung ilang segundo lamang siyang na-delay, Jessica, no, sa kanyang paglalakad, siguradong tinamaan na siya. Subalit laking pasalamat nga itong si Mayor Del de Guzman dahil zero casualty ang naitala dito sa Marikina, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Marikina, John Consulta.